Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. Yun, it's been a while mga ka-bird brain. Medyo na busy kasi ako nitong last 2 weeks dahil nga dito sa niretrofit kong ilaw ko. Ayun, kung makikita nyo, iba na yung ilaw ko. Nag-retrofit kasi ako. So inabot ako ng 2 weeks kakakalikot. Actually marami akong ginawa. Anyway, panibagong content na lang yan. Ang topic natin today is regarding dun sa mga plaka nga, no? Yung follow up natin, update. So last time, di ba, kung nanood kayo ng content ko, tinuro ko doon kung paano kumuha, kung saan pwede, sa offline palit plaka, or doon mismo sa LTO tracker. So ngayon ang issue is sobrang daming plaka, which is good thing kasi nga nagka-plaka na majority ng mga sa atin. Walang plaka. Ngayon, ang nakikita natin problema, which is ang dami ng issue or nangyari na ganito is, unang-una, magkaiba yung nasa LTO tracker versus sa dumating. Pangalawa, magkaiba yung previous plaka niya versus sa bago. Ngayon, i-tackle natin yan. Bakit problema yung isa dyan? Kasi yung isa naman, goods naman yun eh. So, unang-una, kung mapapansin nyo before, nag-track kayo, let's say ang plaka mo, nung tinack mo sa track ng LTO is, let's say plate number 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, syempre, busy kang tao, pinadeliver mo. Ngayon, lumipas ang panahon, nainip ka. So, ginawa mo, nag-join ka sa yung mga palit plaka program, kinuha mo yung plaka, kumuha ka ng plaka doon. Which is good thing, nabigyan ka. Kaso, nung nabigyan ka, ang binigay sa yung plaka, hindi ka parehas nung nasa may mismong portal. Ang binigay sa'yo, let's say, 4, 5, 6, 7. So, yun yung nakabigay sa'yo. Pero it's a good thing kasi may plaka ka na, di ba? Depende na yan kung may certification o wala. Kung may certification yung nakuha mo sa offline palit plaka, maganda na yun. Safe ka na doon na sinicertify na yun talaga binigay sa'yo. Then, pangatlo, nakakuha ka na, no? So, nag-request ka, may chance ang ma-deliver yon. Ngayon, na-deliver siya. Ang problema, nung na-deliver, ang plate number, iba na naman. Let's say, ang plaka doon is 8, 9, 10, 11 yung number. So, in short, lumabas na tatlo yung plate number mo. Tatlo na assign sa'yo. Una is, nung nag-LTO portal ka, yung nag-track ka, ang lumabas is 1, 2, 3, 4. Then, ka sa palit plaka, ang nakuha mo is 4, 5, 6, 7. Then, nung na-deliver yung ni-request mong 1, 2, 3, 4 sana, ang dumating is 8, 9, 10, 11. Which is, di ba, ang gulo. Ganyan yung nangyari sa tropa ko. Kasi nung una pa lang, sinabihan ko yung tropa ko na wag mo na ipa-deliver, pick upin mo na lang, sabi ko sa kanya. Ayun, ang lapit mo lang naman dyan sa may sa Pinyahan banda, sabi ko sa kanya. So, shoutout kay Repandabe. So, yun nga, tinatamad siya, pina-request siyang delivery. Then later on, nung pinadeliver nga niya, nainip din siya. So, nag-join siya ng mga pumunta siya sa palit plaka program. Ang nangyari ngayon, 3 record niya. Iba yung nasa LTO port tracker, iba yung binigay sa palit plaka program, iba rin yung na-deliver sa kanya. Di ba? Nagkanda labo-labo na. Ngayon, sabi ko sa kanya, may dalawa siyang actual plate eh. Sabi ko, punta ka sa LTO, pa-verify mo yan kasi mahirap yan. Kasi yung isa doon walang certification yata o parehas walang certification. Hindi ko tanda kung parehas mo walang certification. So sabi ko sa kanya, pa-verify mo. Ewan ko na lang kung ano nangyari. Hindi niya pa ata na si kaso. So tignan natin yung nga doon kung ano bang gagawin niya. At hingi tayo ng update sa kanya kung inasikaso niya ba o hindi. Then may isa pang case, ganun din. Nakita ko sa Facebook, LTO na group. Second owner siya. So, pagbili niya ng na motor, let's say ang may-ari si Matt. Tapos nakabili si Mark. Nung nag-request siya ng unang plaka, ang nakuha niya is yung plaka nung Matt. Tapos nung may lumabas ulit na plaka, nakapangalan sa kanya. So, nagka-doble-doble yung plaka. Pero, wala namang problema kung yung plaka mo, di ba, let's say iba-iba yung binigay. Ang importante, yung nakuha mo is may certification. So, ayun, basta may certification ka, na sinacertify na ito yung luma mo na plaka or ito yung bago mong plaka, safe ka na doon. Ngayon, paano kung dalawa, parehas may certification? So, yun nga kagana sabi ko sa inyo, kailangan nyo pa-verify sa LTO yan. Kasi, huwag nyo na hintayin na pag-renew nyo pa, malalaman. At least maaga kayong nagsabi na may ganun ka palang problema. Ang daming mga may issue na ganyan. Yung iba walang certification na dumating. I-email daw. Yung iba meron. Kaso iba versus nga doon sa portal. Which is safe ka naman nga pag may certification ka. Pero ang hirap, di ba? Ang gulo ng LTO. Dati walang plaka. Ngayon sobrang dami naman. Ewan ko lang kung magiging issue to pagdating ng araw. Yung parang puputok to na ang daming naging problema. Bakit nagkaganyan?
sobra-sobra yung plaka na dapat hindi naman ganyan. So mabibigay kong tip sa mga wala ka talagang plaka, no? Yung wala pa nakukuha. Kunyari wala ka pa naman nakukuha na plaka, mamili ka lang ng isang option. Pag LTO tracker ka, pa-deliver mo, or palit plaka, offline palit plaka. Hindi yung lahat ng step ginawa mo. Kasi may chance nga na madoble yung plaka mo. Okay naman doble na binigay magkaparehas eh. Ang mahirap doble magkaibang plaka. Di ba? Kasi ang feeling kong proseso ng LTO ngayon is di ba nauso yung portal, yung LTO tracker. Tingin ko ang ginagawa nila before, talagang nag-assign na sila. Kunyari, ikaw, may naka-assign na talagang plaka sa'yo bago nilabas yan sa LTO tracker. Ngayon, pinauso nila yung offline palit plaka program. Siguro, ang ginawa nila, kaysa nakatenga yung mga plaka nyo, di ba? Kasi marami rin yun, million din yun na plaka. Which is na-assign na nila yon sa mga tao. Ngayon, siguro, para mabilis ma-dispatch lahat ng plaka, ang ginawa nila, parang reset ulit. So yung plaka na na-assign sa iyo before, mababago na yon. Kasi nga, ira-random na nila ulit, magbibigay sila ulit ng plaka. Kunyari, si plate 1, 2, 3, 4, 5, blanco pa yan. Ngayon, pag naabot sa iyo, doon nila i-update yung portal nila na binigay ko to kay Mark, kay Matt. Itong plaka 1, 2, 3, 4. So, tingin ko ganon. Kasi pansinin niyo, pag kumukuha kayo ng plaka, di ba ready na yung plaka? Parang ina-update na lang siguro nila sa portal nila. So, ganon yung nakikita kong proseso nila. Kaya, nagkakadoble-doble ng plaka. Kasi imposibleng magkadoble ka kung hindi ganun yung proseso nila. At saka mali ng iba dyan, bigay lang sila ng bigay ng plaka nang hindi nag-check. Hindi man lang nila double check kung nabigyan na ba to ng previous sa may kagaya nun, yung nakapag-request na ng delivery. Di ba? Ang hirap kasi ng ganyan, hindi maayos yung sistema nila. Bulok. Liwanag ng ilaw natin. Hindi ko sure kung medyo mataas yung high beam ko. Pero sinilip ko kanina eh. Pagka tinitignan ko, hindi naman nakakabulag. Pero mataas eh, kaya malabo pa. Pero kasi mas maliwanag pa ito kung nakababa eh. Baka delikado na dyan. Dito tayo. Total gabi naman eh. Siguro maluwag na dito. So anyway, yun. Iwasan nyo nga na magdoble ng transaction. Lalo na nagbibigay naman na sila ng plaka. Pili ka. Para sa akin, ang piliin mo dyan, yung palit plaka, maghanap ka. I-follow nyo yung LTO na page, FB page, i-follow nyo yun. Hanapin nyo yung LTO na nila mismo, yung page nila. Then nilalabas sila doon yung mga, let's say, gantong date, nandito kami sa may gantong lugar. Then doon kayo pumunta. Paano siya malapit sa inyo, di punta ka. Then may isang way nga, magpa-deliver ka. Kaso, yun, hindi, depende sa trip nila yun. Minsan 1 month, minsan 2 weeks, minsan 3 months, depende. Ang ginugol na lang naman natin is para hindi na magulo yung record mo. Tapos yung mga may lumang plaka na, let's say ang plaka mo dati 1, 2, 3, 4, 5, papalitan talaga nila yan ng bagong plaka. So expect mo, iba na yung plaka mo, iba yung plate number mo, pwedeng 4, 5, 6, 7, 8 na. May iba daw na napapalit, kung may plaka na siya before, nabibigay pa rin, same number. Pero majority talaga napapalitan. Tapos nakalagay sa certification mo na yung old plate number mo tsaka new, nakala-certified doon na ito yung old, ito yung new. So, ganun. Bang hindi natin na-topic na para maiwasan natin. Kasi kung makikita nyo sa mga FB group ng mga yan sa LTO, makikita nyo dyan, puro reklamo talaga. Iba yung dumating versus nasa LTO tracker. Yung isa nakapangalan sa iba. Alam mo yun, ang hirap mag-verify. So, kung ganun yung case mo, dalawa plaka mo, pa-verify mo na yan hanggat maaga pa. Huwag kang maniwala na, di ba sinasabi nila, doon na yung malalaman sa pag-renew mo. Hihintayin mo pa mag-renew. Ipa-verify mo na kasi dalawa plaka mo eh. Dalawa pagkakakilanlan mo, mahirap, hindi pala sa'yo yung isa talaga. Tapos ikaw, yan ang nasalpak mo. O, di ba? Problema pa yan. Ngayon, ang mangyari yan, sasabihin mo, yan yung binigay ng LTO eh. Ngayon, hihinyang ka. Asan certification na binigay namin yan? O, patay ka. Since wala kang certification, yari ka. Di ba? So, para safe ka, yun ang gawin mo. So regarding nga dun sa paiba-iba na plaka sa portal, wala naman silang proper instruction. Pero base sa mga nagsabi before sa LTO, ang sinasabi daw nila doon is yun na daw talaga yung talagang plaka nila, kung ano yung nakuha nilang actual. Kaso nga, dalawang nabigay sa'yo, isang palit plaka, isang na-deliver, di ba? Kaya ang gulo. So pag ganun nga, verify na lang tayo para safe tayo. So hanggang dito na lang tayo mga ka-bird brain. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain.